na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tutol sa panukalang gumanti ng water cannon sa mga barko ng China sa may West Philippine Sea. Department of National Defense at National Security Council mariing itinanggi ang umano'y bagong kasunduan sa China tungkol sa Ayungin Shoal. Department of Education hinimok ang mga paaralan na gawing indoor ang graduation ceremony o end of school year rites. Ilang mga sasakyan na iligal na nakaparada sa Mabuhay Lanes inisyuhan ng violation tickets ng MMDA. Panibagong rollback sa presyo ng langis ipatutupad bukas. At bilang ng mga nasawi sa matinding pagbaha sa Brazil, sumampa na sa 75. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 6, 2024 at una sa mga balita ngayong tanghali. Isang kautusan ang inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong pabilisin ang pagtatayo ng infrastructure projects ng gobyerno. Iniutos rin ni PBBM ang paglikha ng isang master list ng mga lupang pagmamay-ari ng Estado. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuhok. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na streamline o pasimplihin ang proseso ng pagkuha ng mga permit para sa implementasyon ng infrastructure flagship projects ng pamahalaan. Sa ilalim ng Executive Order No. 59, binigyan diin ni Pangulong Marcos ang pangangailangan na pagkakaroon ng bagong infrastruktura sa bansa upang mapaunlad ang ekonomiya. Kaya ayon sa Pangulo, kinakailangan pabilisin ang proseso sa pagkuha ng kinakailangan lisensya, clearances, permits, certifications o authorizations sa implementasyon ng infra projects. Aplikable ang EO 59 na ito sa lahat ng national government agencies, government-owned or controlled corporations at mga lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan ayon kay Pangulong Marcos, aabot na sa 185 ang infra flagship projects na inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA. Samantala, iniutos rin ni Pangulong Marcos ang pagbuo ng isang Interagency Coordinating Council na siyang lilikha ng isang master list ng lahat ng lupang pagmamay-ari ng Estado. Sa ilalim ng Administrative Order No. 21, ipinaliwanag ni PBBM ang halaga ng epektibong alokasyon at paggamit ng lupang pagmamay-ari ng gobyerno para sa national development goals ng bansa. Ang Coordinating Council ay pamumunuan ng mga kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD bilang co-chairpersons. Ang Department of Agriculture naman ang magsisilbing vice chairperson. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na suportahan ang micro, small and medium-sized enterprises o MSMEs. Sa kanyang latest vlog, ibinida ni PBBM ang lutuing Pinoy na ngayon ay kinikilala na sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil dito, maaaring magdulot ito ng mas maraming turista sa bansa. Kaya naman bukod sa pagsuporta sa mga maliliit na negosyo, inikayat ni PBBM ang mga overseas Filipino worker na ipatikim ang mga putahing Pinoy sa mga dayuhan. Patuloy po natin suportahan ang ating mga lokal na pagkain at produkto. Suportahan natin ang ating mga MSMEs sa mga OFW. Ipasubok pa natin ang pagkain Pilipino sa ating mga kaibigan dayuhan. Tapos ay imbitahin na natin dito sa atin sa Pilipinas. Kinilala ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga government-owned or controlled corporations o GOCC na may malalaking remittances sa national government. Mula sa Pasay City, alamin natin ang detalye kay Nel Maribuhok live. Nel, aling mga GOCC ang may malalaking remittances sa national government? Yes, Ella, Land Bank of the Philippines ang may pinakamalaking dividendo
na i-remit sa national government. Nag-remit ang state-owned bank ng 32.1 billion pesos. Pumangalawa na may malaking remittance ang Philippine Deposit Insurance Corporation na may 10.6 billion pesos. Sunod ang Bangko Sentral ng Pilipinas na may 9.2 billion. 5 billion pesos ang ibinigay ng Philippine Ports Authority. Philippine Amusement and Gaming Corporation na may 4.59 billion na dividend. Kabilang din sa Billionaires Club ang Manila International Airport Authority na may remittance na 3.4 billion pesos. Subic Bay Metropolitan Authority na may 3 billion. 2.68 billion naman ay mula sa Philippine Charities with Stakes Office. Philippine National Oil Company na may 2.64 billion at National Transmission Corporation na may 2.16 billion pesos. 17 GOCCs ang nag-remit ng hindi bababa sa 1 billion pesos. Sa kabuuan, aabot sa 88.56 billion pesos ang nai-remit ng 47 GOCCs sa national government. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kumilala sa kontribusyon ng mga GOCC. Sa kanyang talumpati, tiniyak ni Pangulong Marcos na gagamitin sa tama ang iniremit na pondo ng GOCCs para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Yan muna ang ating update. Balik sa Maraming salamat, Nel Maribuhok. Hati ang opinyon ng mga negosyante at mamimili sa panukalang payagang muli ang National Food Authority na magbenta ng bigas. Ito ay sa gitna ng ginagawang hakbang ng Kamara upang amyendahan ang Rice Tarification Law o RTL. Narito ang report ni Rosa Licos. Duda ang ilang negosyante at mamimili na mumura ang presyo ng bigas sa merkado oras na payagan ulit ang National Food Authority o NFA na magbenta ng bigas. Ito ay matapos ihayag ng Kamara na aamyendahan nito ang Rice Tarification Law o RTL. Kasama sa probisyon ng batas ang nagbabawal sa NFA na bumili at magbenta ng bigas direkta sa merkado. May iba namang consumer na suportado ang isinusulong na panukala ng House of Representatives. Kasi noon nangyari na. Sa umpisa mura. Nagtagal mahal din. Tapos sabi, pangmasang presyo. Hindi rin naman natutupad. Umpisa lang tapos panghuli. Mataas na ang presyo, kung ano-ano nang niririsong, ganyan. Sa tingin ko, bigyan natin ng chance. 'Di ba? Kasi mas maraming nangangailangan ng mababang murang presyo ng bigas. Kasi minsan yung mga iba, 'di ba, sasabihin na mura. Tapos balang uli, tataasan din naman. Bababa siyempre pagka merong NFA. Kumbaga sa ko may kalaban ng komersyal. Si Senator Cynthia Villar tutol sa hakbang ng Kamara. Anya, tinanggal sa NFA ang pagbebenta ng murang bigas dahil sa mga isyu ng katiwalian. Subalit pagtitiyak ni Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, House Assistant Majority Leader, kabilang sa isusulong nilang panukala ang pagkakaroon ng safeguard measures upang maiwasan ang korupsyon. Si Representative Swansing ay Vice Chairperson din ng House Committee on Agriculture and Food. May nakikita po kaming paraan na maaari nating maibalik yung mandato ng NFA na makabenta ng bigas ng direkta sa merkado. And at the same time, kaya po natin na ilimit in such a way na hindi po prone to corruption. Ganito rin ang assurance ng iba pang House officials. I think there are more effective mechanisms to reduce the prevalence of corruption, the likelihood of corruption, as indicated by Senator Villar, other than taking away the access of the poor for more affordable rice. Now that we are crafting a new law or amendments to the RTL law, now we can introduce kung ano po yung mga kinakailangan na regulatory tools. Naniniwala si House Speaker Martin Romualdez at iba pang House officials na sa pag-amyenda sa Rice Tarification Law o Republic Act No. 11203, mapapababa ng 10 hanggang 15 piso ang presyo kada kilo ng bigas sa merkado. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang mambabatas na malaki ang maitutulong ng pag-amyenda sa Rice Tarification Law para mapababa ang inflation.
Bahagi ng planong pag-amyenda ang pagbabalik ng kapangyarihan sa National Food Authority upang makapagbenta muli ng mas murang bigas sa merkado. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Jed Naresina live. Jed, ano ang paliwanag nitong mambabatas? Bakit niya nasabing maaaring bumagal ang inflation kung aamyendahan ng rice tariffication law? Rosalie, paliwanag nga ni House Committee on Agriculture and Food Vice Chair and Nueva Ecija Representative Micaela Swansing na main driver ng inflation ang bigas. Kaya aniya, makakapag-contribute na mapababa ang inflation dahil inaasahang bababa rin ang presyo ng bigas. Dahil plano nga sa pag-amyenda sa rice tariffication law, ang pagbabalik sa kapangyarihan ng National Food Authority na makapagbenta muli ng mas murang bigas sa pamilihan. Sa paraang ito kasi ay mas magkakaroon ng access ang publiko sa mas abot kayang presyo ng bigas dahil oras nga na maisakatuparan. Ito ay maaaring bumaba ng 10 pesos hanggang 15 pesos ang presyohan kada kilo ng bigas. Kaya sa kasalukuyan, ang 42 pesos na well-milled rice ay posibleng maging nasa 30 hanggang 35 pesos na lang. Kaya naman kung magkakaroon ng NFA rice sa mga pamilihan, inaasahang mababa ang presyo ng mga commercial rice dahil magkakaroon na nga sila ng kompetensya. Ngayong araw nga, hanggang Miyerkules, sinabi ni Representative Swansing na tuloy-tuloy ang pagdinig ng House o ang pag-uusap ng House tungkol sa mga bagay dito nga sa pag-amyenda sa rice tariffication law. Balik sa tayo, Ella. Alright, maraming salamat, Jed Naresina. Samantala, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isinusulong na pag-amyenda sa rice tariffication law. Paliwanag ng Pangulo kung sakaling maamyendahan nito, maaaring mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Handa rin si Pangulong Marcos na i-certify bilang urgent bill ang naturang panukala. It is something that has come up that we are so that ang problema kasi kaya tumataas ang presyo ng bigas dahil ang mga trader ay nagko-compete, pataasan sila ng presyuhan sa pagbili ng palay at wala tayong control doon. Kung magkaroon ng mga amendments sa NFA at sa rice tariffication, sa NFA charter at saka sa rice tariffication law, magagawa natin, makokontrol natin, meron tayong influence dun sa presyuhan sa pagbili ng palay. Good news para sa mga motorista. Muling magpapatupad ng panibagong rollback ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, May 6. Sa abiso ng mga oil company, bababa ng 90 centavos per liter ang presyo ng kada litro ng diesel, habang may 75 centavos rin na bawas sa presyo ng gasolina. Samantala, piso at 5 sentimos naman na rollback ang ipatutupad sa kerosene. Ito na ang ikatlong magkakasunod na linggo ng bawas presyo sa langis. Naglunsad ng hotline number ang Land Transportation Office o LTO na sasagot sa mga problema ng motorista kaugnay ng online scams at iba pang paglabag sa kalsada. Narito ang report ni JP Nunez. Inilunsad ng Land Transportation Office o LTO ang aksyon on the spot. Ito ang hotline na pwedeng kontakin ng mga motorista kung meron silang reklamo kaugnay ng phishing scam. Ayon sa LTO, ang phishing scam ay pagsisend ng ilang peking traffic violation na merong link kung saan kapag pinindot ay makukuha ang personal na impormasyon ng mga biktima. Bukod dito, pwede ring ireklamo sa hotline number ang mga paglabag sa batas trapiko tulad ng road rage at paggamit ng blinker. Batay sa pahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, sa pamamagitan anya ng hotline ay mabilis na makatutugon ang ahensya sa mga reklamo ng mga motorista. Ayon sa LTO, pwedeng magpadala ng text message ang mga motorista sa Action on the Spot hotline na 0929
0917-292-0865. Maglalagay ng action on the spot sticker ang LTO sa mga sasakyan ng motoristang magre-renew ng lisensya para ipaalam ang hotline. Nangako naman ang LTO na magiging confidential ang lahat ng impormasyon na kanilang makukuha sa mga nagrereklamo. Makikipag-ugnayan naman sila sa iba pang law enforcement agency para sa pagtugon sa mga reklamong kanilang matatanggap. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inisyuhan ang violation tickets ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga sasakyan na naabutang iligal na nakaparada sa mabuhay lanes sa isinagawang clearing operations kaninang umaga. Muling nagsagawa ng clearing operations ang MMDA upang maialis ang mga nakasagabal sa mabuhay lanes na nagsisilbing alternatibong ruta kasunod ng pagsasara ng EDSA Kamuning flyover. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, anong dahilan ng mga driver? Bakit dyan sa mabuhay lane sila pumaparada? Ella, iba-iba yung dahilan ng mga driver kanina na nahuli sa clearing operations ng strike force ng MMDA. Meron sa kanila ang sinasabi ay pumarada lang saglit at meron lang bibilin sa kabilang kalsada. At meron din naman na pumarada saglit at meron lang hinihintay. Pero hindi sila pinagbigyan ng MMDA at inisyohan nga ng violation ticket. Yung mga nahuli naman, inako nila yung kanilang kasalanan at aminado sila dun sa kanilang nagawang paglabag at handa raw silang bayaran yung kanilang mga multa. Ilang mga illegally parked vehicle ang naisyuhan ng violation ticket kanina dahil sa pagparada sa mabuhay lanes sa Quezon City. Ilan dito ay naabutan ng MMDA sa bahagi ng Scout Madrinian. Ang ibang sasakyan ay walang driver kaya hinatak ng MMDA at isinakay sa kanilang tow truck. Habang may isa namang SUV ang naisyuhan ng ticket pero itinapon ito ng driver. Sinubukan ng MMDA na harangin ang sasakyan ng papaalis na ito pero nagmatigas ang driver kahit ilang beses na siyang parahin ng mga personnel ng MMDA Strike Force ay hindi siya humihinto. Sa huli, pinagbigyan na lang siya ng MMDA na makaalis pero ayon sa ahensya ay papatawan nila ng violation ang may-ari ng sasakyan. Samantala, kabilang din sa nilimas ng MMDA ang ilang obstruction sa gilid ng kalsada. Kasama dito yung mga karinderya sa sidewalk. May ilan na pinagbigyan pa rin pero sa susunod nila na makita ulit sila sa pwesto ay isasakay na ang kanilang mga gamit. Ayon sa MMDA, nagiging sanhi ng traffic ang mga maliliit na karinderya sa sidewalk dahil pumaparada ang kanilang mga customer sa mabuhay lanes kapag bibili ng pagkain. Sa Kamuning naman, ilang mga taxi at sasakyan din ang nahuli dahil sa illegal parking. At Ella, ayon nga sa MMDA, dahil natanong natin after nila mag-clearing operation itong mga kalsada sa mabuhay lanes ay bumabalik pa rin yung mga illegally parked vehicle. Ang sagot ng MMDA, mas paiigtingin pa nila yung gagawin nilang operasyon dahil nga dun sa ginawang pagsasara ng Kamuning flyover or EDSA Kamuning flyover. At ayon sa MMDA, pakiusap nila doon sa mga motorista na wag namang gawing parking lot itong mabuhay lanes para wag tumukod yung matinding traffic habang ongoing pa yung ginagawang rehabilitasyon sa EDSA Kamuning flyover. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Muling isa sa ilalim sa yellow alert ang Luzon Grid. Mamayang hapon, bunsod ng manipis na supply ng kuryente. Sa advisory ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, sinabi nito na iiral ang yellow alert mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. 4 na planta ang naka-shutdown sa ngayon habang may isa ang gumagana sa mas mababang capacity. Sa ngayon ay mayroong nasa 1,406.8 megawatts na power supply ang unavailable sa Luzon Grid. Hinimok ng Department of Education o DepEd ang mga pampublikong paaralan sa bansa na isagawa
ang kanilang end of school year rights sa loob ng mga gusali o indoors. Ayon sa kagawaran, nakatakdang ganapin ang EOSY rights mula Mayo 29 hanggang 31 ngayong taon at itinakda na gawing ito sa loob ng mga gusali o sa mga lugar na may sapat na ventilasyon at malayo sa sikat ng araw. Pinapaiwas din ng DepEd ang mga paaralan na na-schedule ang kanilang EOSY rights sa oras ng araw kung saan ang temperatura ay nasa pinakamataas na temperatura. Naiuwi na sa bansa ang 12 OFW na nasawi sa nangyaring pagbaha sa United Arab Emirates noong Abril. Sinalubong at inasikaso ng Overseas Welfare Administration o OWA ang pagpuproseso ng pagbabalik ng mga labi sa kani-kanilang probinsya. Magkasama sa trabaho ang 2 OFW na nasawi matapos umanong mag-collapse habang sakay ng kanilang company shuttle sa gitna ng matinding pagbaha sa Sharjah noong April 17, 2024. Dapat papanagutin ang China sa pinsala sa kalikasan sa Pag-asa Island ayon sa Philippine Coast Guard. Ginawa ang pahayag matapos madiskubre ng Filipino marine scientist ang mga patay na coral sa Sandy Cays. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Walang ibang dapat managot sa pinsala sa kalikasan sa Pag-asa Island na nasa 300 nautical miles ang layo mula sa Palawan kundi ang China. Ito ang iginiit ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela, na naghihinalang may panibagong reclamation na ginagawa ang China. Anya, walang ibang bansa na responsable sa pagkasira ng marine life sa Pag-asa Island. If there is one country that we need to hold accountable dito sa damage sa environment na to, sa ating coral reef, dito sa case, that will only be the People's Republic of China. And if you're going to ask me now, who is our suspect in doing this illegal small island reclamation in the case 1, 2, 3, 4? There's no other country that we can pinpoint. No? It's only the People's Republic of China. Ginawa nito ang pahayag matapos ang findings ng isang marine research team sa kalagayan ng marine life sa Sandy Cays 1, 2, 3 at 4 sa Pag-asa Island. Bumisita ang scientific survey team sa case kasama ang ilang kawani ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at PCG mula March 20 hanggang 23. Ayon kay Professor Jonathan Anticamara ng University of the Philippines Institute of Biology, natagpuan nila ang maraming patay na coral na nakapatong sa mga buhay na coral sa Sandy Cay. The Pag-asa coral reefs, the Cay, the Pag-asa Island itself have coral reefs that are now experiencing either a decline or degradation. Overfishing and the habitat itself is not in a good condition. Batay sa PCG, sa gitna ng ginawaring assessment ng Marine Research Team, nakaranas din ito ng harassment sa China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Gate naman ni Professor J. Batombakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, maaaring maging basehan ito ng panibagong reklamong ihahain ng Pilipinas laban sa China. Pero at the very least, itong destruction ng coral and deliberate alteration ng marine environment, pwede maging basehan yun ng isa pang kaso na pa-follow up dun sa 2016 arbitration. Mahalagang punto to kasi nga, nung time ng arbitration, hindi pa yan napapansin. Pero after the arbitration, yun na. Taong 2023 nang ipahayag ng Office of the Solicitor General na pinag-aaralan nito ang opsyon ng pagsasampa ng panibagong complaint laban sa China dahil sa pagkasira ng coral reefs na nasa teritoryo ng Pilipinas. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing itinanggi ng Department of National Defense at ng National Security Council ang umano'y panibagong kasunduan ng pamahalaan ng Pilipinas sa China. Ayon kay Defense Secretary Gibot Eudoro, walang katotohanan ang claim ng Chinese Embassy tungkol sa umano'y kasunduan ng China at Pilipinas hinggil sa pangangasiwa sa Ayungin Shoal. Bagaman hindi na idinetalye pa
ng Chinese Embassy ang sinasabi nitong bagong kasunduan. Sinabi nito na nakausap nila sa nasabing agreement ang Western Command ng Pilipinas. Base pa umano sa Westcom, aprobado ang kasunduan ng ilang mga opisyal ng Pilipinas, kabilang na ang Defense Department at NSC. Giit ni Secretary Teodoro, walang kinalaman ang DND sa anumang kasunduan sa China. Maging si National Security Advisor Eduardo Anyo, mariin ring pinabulaanan ang nasabing agreement sa China. Para kay Anyo, fake news at disinformation ang bagong pahayag na ito ng China at iginiit na wala siyang nakakausap na sinumang opisyal mula sa Chinese Embassy, lalo na tungkol sa kasunduan na may kinalaman sa resupply mission. Dapat nang itigil ng China ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon at haka-haka laban sa mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas. Ito ang binigyang diin ng Department of Foreign Affairs sa ipinalutang na umano'y New Model Agreement patungkol sa Ayungin Shoal. Ayon sa DFA, hindi dapat naglalabas ng anumang pahayag ang China na maaari lang magdulot ng kalituhan sa mga Pilipino at maglihis sa tunay na issue. Sinabi nito na gaya ng Defense Department at National Security Council, wala rin silang pinapasok na anumang kasunduan sa China. Iginiit rin ito na ang anumang hakbang na maaring makompromiso ang karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone at teritoryo sa pangkalahatan ay maaari lamang gawin ng may pahintulot ng pinakamakapangyarihang opisyal ng bansa. Sa huli, sinabi nito na patuloy na masigasig ang Pilipinas sa paghahanap ng mga paraan upang maibsan ang tensyon sa West Philippine Sea. Hinimok rin ng Pilipinas ang China na dumalo sa imbitasyon para sa susunod na bilateral consultation mechanism on the South China Sea kung saan talaga sila sa kanilang hangarin na maayos ang hindi pagkakaunawaan. Wala sa plano ng Philippine Coast Guard na gumamit rin ng water cannon laban sa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Binigyan diin sa isang pulong ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi sila magpapaprovoke para gumanti. Ayaw nilang maging dahilan na lalo pang paigtingin ng China ang kanilang agresyon sa teritoryo. Una nang sinabi ni Senator Francis Tolentino na dapat tapatan na ng Pilipinas ang water cannon incidents ng China. Sa kaugnay na balita, hindi ring sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gantihan na rin ng water cannon ang mga barko ng China. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi gagamit ng anumang opensiba ang bansa at patuloy lamang na poprotektahan ng Pilipinas ang teritoryo nito. Muling nanindigan si PBBM na patuloy na didepensahan ng Pilipinas ang ating karapatan sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng diplomatikong pamamaraan. No, what we are doing is defending our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. Nakasama sa panibagong rigudon sa hanay ng pambansang pulisya ang 5 matataas na opisyal ng PNP. Ito na ang ikatlong balasahan na ipinatupad sa hanay ng pulisya sa ilalim ng bagong pamunuan ng PNP. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, sino-sino itong mga opisyal ng PNP na nailipat ng pwesto? Magandang tanghali sa iyo, Ella. 5 pa nga matataas na opisyal ng Philippine National Police ang napabilang sa panibagong reshuffle sa kanilang hanay. Kabilang nga sa inilipat ng pwesto ay sina Police Brigadier General Cesar Mata na itinalaga bilang bagong pinuno ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG. Kapalit ni Police Brigadier General Jonicio Bartolome na itinalaga naman bilang bagong pinuno ng Personal Holding and Unit.
Mula sa Directorate for Police Community Relations o DPCR, inilipat naman si Police Major General Edgar Alan Ufubo bilang pinuno ng Civil Security Group. Mula naman sa PNP Maritime Group ay inilipat si Police Brigadier General Romualdo Baiting bilang bagong Area Police Commander ng Western Mindanao. At papalitan naman siya ni Police Brigadier General Jonathan Cabal mula sa PNPA o Philippine National Police Academy. Ito na, Ella, ang ikatlong sunod na balasahan sa matataas na opisyal ng pambansang pulisya buhat noong 1 linggo. Ang reshuffle ay epektibo ngayong araw, May 6, 2024. Ella? Leia, ano ang dahilan bakit lagi nagkakaroon ng balasahan sa hanay ng pulisya? Nagkakaroon, Ella, ng balasahan. Ito'y dahil nga mayroong mga nagre-retiro sa pwesto kaya kailangan itong punan. Yun ang reason kaya halos sunod-sunod itong balasahan na ipinatutupad nga nitong si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Ella. Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. 75 tao na ang nasawi sa matinding pagbaha sa Rio Grande do Sul sa Brazil. Bukod dito, mahigit 100 pa ang nawawala batay sa local authorities. Mahigit naman sa 80,000 tao ang napilitang lumikas dahil sa record-breaking na mga pagbaha sa estado. Nagpapatuloy naman ang rescue workers upang masagip ang mga tao sa mudslides at flash floods. Ipinatigil ng Israel's government ang operasyon ng Al Jazeera Television Network sa bansa at tinagurian itong isang mouthpiece para sa Hamas. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, sumang-ayon ng gabinete sa pagpapasara ng tanggapan ng network habang nangyayari ang digmaan sa Gaza. Araw ng Linggo, May 5, nang salakayin ng pulisya ang Qatari Broadcasters Office sa Ambassador Hotel sa Jerusalem. Kinondena naman ng human rights at press groups ang pagpapasara ng Al Jazeera sa Israel. Nakapagtala ng panibagong Guinness World Record ang French bakers nang makagawa ang mga ito ng 140.5 meters o 461 feet na haba ng baguette sa Suresnes, Paris sa araw ng Linggo, May 5. Natalo nito ang 435 feet megaloaf ng Italian city Como noong 2019. Ibinahagi naman ang baguette sa French public at namigay din sa mga homeless o walang tirahan. Wagi ang SSS Pension Protectors sa 3-0 kontra DFA Emissaries habang panalo naman ang AFP Lady Gunners sa 3 straight sets kontra Senate Lady Defenders sa pagtatapos ng first round ng elimination game ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena sa Manila kahapon. Narito ang report ni Harry Ilagan. Nakuha ng SSS Pension Protectors ang panalo sa 3-0 kontra DFA Emissaries sa first game sa pagtatapos ng first elimination round ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena, Manila kahapon. Nagpaulan ng 10 malulupit na atake at 4 na service aces si Marie Pascual ng Pension Protectors na napiling Best Player of the Game. Natapos ang laban sa score na 25-11, 25-21, 25-20. Nasa ika-6 na standing na ang Pension Protectors na may 3 wins at 4 losses. Habang nasa ika-8 standing naman ang DFA Emissaries na may 0 win at 7 losses. Motivation namin yung mga naging pagkatalo namin ng mga previous games namin usually yung sa mga teams na tipong alam namin na kaya namin pero natalo kami. Tinrabaho talaga namin lahat para makuha yung
Dalawang huling laro, nawala yung ano namin yung setter namin. May sakit ngayon. Nag-shift kami, yung libero namin, naging setter namin ngayon. Kasi buti na lang din, nag-excel. Siguro, back to normal. Pag-aandaan namin yung mga katawan namin dahil nagkakasakit talaga lahat sila eh. Kaya yung iba wala rito eh. So, ayun, palalakasin namin yung immune system siguro ng mga bawat isa. Tapos, balik sa laro, sa training, pag-aandaan namin yung mga second round. Sa second game, nagpaulan ng sunod-sunod na spike si May Madulid ng AFP Lady Gunner para mag-struggle ang Zenith Lady Defenders. Panalo ang Lady Gunner sa 3 straight sets laban sa Lady Defenders. Nagtapos ang laban sa score na 25-18, 25-13, 25-21. Best player of the game si May Madulid ng Lady Gunner na bumomba ng 9 attacks, 1 block at 3 service aces. Nasa pangalawang spot ang Lady Gunner na may 6 wins at 1 loss. Habang ang Lady Defenders ay nasa ikalimang pwesto sa team standing na may 3 wins at 4 losses. Pinaganda namin yung mga imports nila sa every practice namin. So dapat walang nagre-relax yung open sa nila kasi ginandahan nila yung receive, set, saka yung attack nila. Same pa rin naman. Same sa mga katulad ng mga previous games namin. Abangan ang susunod na bakbakan ng mga public servants sa second elimination round ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Miyerkules, May 8, 2024 sa Paco Arena, Manila. Matutunghayan ang sagupa ng BFA Lady Firefighters at AFA Lady Gunner sa Game 1. Susundan ito ng laban ng Comelec Suffragettes laban sa PNP Lady Patrollers sa Game 2 alas 2 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bilang pakikiisa sa pagunita ng Month of the Ocean ngayong buwan ng Mayo, nagsagawa ng cleanup drive ang UNTV Ocean Care Initiative sa iba't ibang lugar sa Bicol Region. Naging pangunahing katuwang sa nasabing aktibidad ang Members Church of God International o MCGI kasama ang mga government at non-government agency sa rehiyon. Narito ang report ni Brian Baldaray. Hanggang ngayon, problema pa rin ng maraming mga lugar sa bansa ang pagdami ng mga waterways sa mga karagatan. Bukod sa panganib kasi na dulot nito sa kalikasan, apektado din ang kabuhayan ng marami, lalo na ang mga kababayan natin na nasa sektor ng pangingisda. Gaya na lamang ng mangingisda na si Mang Rafael. Kwento niya, halos wala na silang mahuling isda sa gilid dahil sa mga basura. Kaya naman kailangan pa nilang lumayo pa sa paglalaot para lamang makahuli. Si Mang Rodelio naman ay hindi maitago ang sama ng loob dahil alam niya na kaya lumalaki ang problema sa basura ay bunga rin ng kapabayaan ng ilan nating mga kababayan. Talagang masama dahil iniisip ko nung bata pa ako, dyan ako nagkakawil, dyan ako naliligo. Ngayon may kadumihan na, hindi ka na pwede basta-basta maligo, makati ng maigi. Baka pag lumubog ka dyan, pag lumutang ka, nasa ulo mo basura. Pag nagkawil ka, masasabitan ng kawil yung basura. Ano pa naman ang dadamang isda dyan? Walang disiplina ang tao. Dapat, kung hindi kaya disiplinahin ng gobyerno, tao lang ang magdisiplina sa sarili, kaya lang wala ay. Pag lumalabas kami dyan ng madaling araw, dahil nandyan ang bangka namin, makikita namin dyan, sako-sakong basura binubuhos sa tulay. Aminado ang mga lokal na pamahalaan na isa sa malaking hamon sa kanilang opisina ay ang pagresolba sa problema sa basura, lalo na ang mga water waste. Kaya naman napakahalaga na mayroong mga grupo na patuloy na nagsasagawa ng mga hakbanging magbibigay solusyon sa nasabing problema.
Napakahalaga nun dahil nakikita pa rin natin na may mga tao pa rin talaga na concern. At ang concern lalo na sa environment, hindi mo lang makikita yan na dapat concern ka lang sa bayan mo. Diba? Kasi kung talagang concern ka, kumbaga lumalabas yan sa iyo mismo. Talagang malaking tulong po sila para sa amin kasi nga kahit araw-arawin po namin yung basura, talagang ganun at ganun pa rin po, pabalik-balik lang po siya. So malaking tulong po na meron po kami nakakatuwang para po sa paglilinis ng Mangrove Park. Noong Biyernes, May 3, sabay-sabay na nagsagawa ng cleanup drive ang UNCV Use Ocean Care Initiative sa 6 na probinsya sa Bicol Region. Bahagi ang naturang aktibidad ng paggunita ng Month of the Ocean ngayong buwan ng Mayo. Sa Camarines Sur, pinagtulungan linisin ng mga miyembro ng MCGI Camarines Sur Chapter kasama ang mga kawani ng DENR at Bread Society ang estero ng Rinaga sa Barangay Santa Cruz sa bayan ng Bato. Malaking tulong po yun sa waste management. Kasi unang-una, yung hindi kaya ng barangay, ng constituent, meron kayong teamwork na nyo yung ganitong event, cleanup drive. Sa Masbate at Sorsogon, mga mangrove area naman ang nilinis ng mga volunteers mula MCGI, UNTV, katuwang ang PNP at mga miyembro ng Bread Society International, kabilang na ang 3 coastal barangay sa Albay, Catanduanes at Camarines Norte. Nagpapasalamat po kami sa inyong partisipasyon sa pagpreserba ng ating kalikasan. Kung ito'y gagawin nating regular, hindi lang po sa inyong grupo, pati na po sa ibang grupo dito sa Legazpi City or sa ibang mga karating lalawigan or lungsod, ito'y napakalaking tulong. Malaking tulong kasi tingnan mo naman ang nangyayari dito sa ang daming kalat. Kung magkakaroon sana sa pagkakataon na yung UNTV sana maulit ng ganitong activities. Ayon sa trash audit ng UNTV Ocean Care Initiative, sa kabuuan, aabot sa mahigit na 13 tonelada o katumbas ng mahigit 500 sako ng iba't ibang basura ang nakolekta sa naturang mga lugar. Pinakamarami sa listahan ng basura ay ang mga bottled water at single-use plastic. Isang napakalaking bagay po na makatulong po sa mga ganitong klaseng gawain. Kasi po, hindi lang po tayo nakakatulong sa isang particular na lugar na kailangan pong linisin, kundi sa kapaligiran po natin. Sana magkatulong-tulong tayo bilang sa hanay po natin ng mga members ng MCGI. Sana maibahagi rin natin sa mga kapatao po natin dito kung saan man lugar yung pagpapahalaga sa environment dahil sa nangyayari nga ngayong climate change. Samantala, abangan ng susunod pang mga coastal at waterway cleanup drive ng UNCV Ocean Care Initiative ngayong buwan na gagawin naman sa Mindanao at sa ibayong dagat. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8, Versikulo 8 na nagsasabi, "Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa Kanya." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.